Young miss, hindi niyo po pwedeng makita ang papa niyo ngayon. Wika ng isang guard at iniharang ang kaniyang kamay sa tapat ni Graciel. Kahit saglit lang po. 4 months ko na rin hindi nakikita si Papa. Pakiusap ni Graciel. Young miss, hindi po talaga pwede. Utos po yun ng papa mo hanggang sa matapos ang kanyang termino. Sagot naman ng gwardya. Napasandal na lang ang dalaga dahil sa isinagot sa kanya ng personal bodyguard. Minsan naisip ni Graciel na sana hindi na lang isang politician ng papa niya. Na sana hindi na lang siya stepdaughter ng isang bruhiltang babae. Kuya, pupunta lang po ako sa CR. Huwag niyo na po akong sundan. Turo ng dalaga at agad na pumasok sa palikuran. Dahil nasa isang mall siya, ay mas naging alerto ang bodyguard ni Graciel. Malimit kasing tumakas ang dalaga mula sa mga bantay nito, kaya doble ingat ang kaniyang ama na isang senador ng bansa. Inilak ng maigi ng dalaga ang pintuan ng CR. I just hope na ito na ang huling takas ko, bulong ni Graciel sa kanyang sarili. Isinampa niya ang kaniyang binti sa bintana ng CR, dali-dali siyang lumabas ng building at tumakbo sa ibaba. Ilang saglit pa ay makakasakay na sana siya ng may lalaking bumangga sa kanya. What the heck? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Inis na usal ng dalaga. Ikaw ang what the heck? Nakita mong daanan to at hindi marathon area? Sagot ng lalaki. Tsaka isa pa, tatakbo-takbo ka ng nakatakong kaya ka nadadapa. Dugtong pa ng lalaki. Natigilan si Graciel nang mapagtantong kilala niya ang binatang sumasagot sa kanya. Sabi niya wala pang sino mang lalaki ang mamimiloso po sa akin bukod sa butiki na to. Iniayos ng dalaga ang kaniyang kasuotan at pinag-cruise ang braso. Wala ka pa ring modo hanggang ngayon. I see. Ganyan ba ang mga pag-greet mo sa akin after 5 years? Nakangiting tanong ng binata. Huwag mo sabing lampa ka pa rin kahit 5 taon nang nakalipas. Wala akong oras sa'yo. Sa susunod na magkita pa tayo baka naipukpok ko na tong takong ko dyan sa paa mo. Inis na tugon ng dalaga. Tatakbo na sana siya dahil naaaninag niya ang bodyguard na tinatakasan. Ngunit bigla na lang siyang hinawakan sa braso ng binata. Ano ba, Dimitri? Bitawan mo ko! Pikong usal nito. Ayoko nga bumitaw. Nakakalokong ngumisi pa si Dimitri ng mas malawak. Kung sipain ko yung alaga mo, di mo pa rin ba ako bibitawan? Tanong ng dalaga. Mabilis namang iniharang ng binata ang kamay nito sa pagitan ng hita. Ang harsh mo naman. Nakangusong wika ni Dimitri at ipinaikot si Graciel. Yakapin na lang kita konti para di mo masipa ang kinabukasan ng aking lahi. Pabirong wika nito. I did my research, kaya alam kong wala pa siyang nagiging boyfriend after ko. Sa tingin mo nakakatuwa to? Madiing usal ni Graciel na kahit siya ay hindi pamilyar sa sarili niyang tinig dahil nagtunog nagkakaakit ito. Namiss kita. Ako ba? Namiss mo? Pag-iiba ni Dimitri ng kanilang usapan. Half of a decade na rin ang nakalipas buhat ng hindi na nakatanggap ng sulat si Graciel kay Dimitri. Mula nang pumasok ito sa military academy ay nawala na sila ng komunikasyon sa isa't isa. At ayon na rin ang naging hudyat ni Graciel para makipaghiwalay sa binata. Bakit kailangang maging ganito katipo ng katawan ng isang tao? Bago pumasok to sa puso sundalo, mukha pa siyang butiki. Pero ngayon mukha na siyang, kairita. Usal ng dalaga sa kaniyang isipan. Hindi kita na-miss. Bitawan mo ko bago pa kita iyang miss. Pagsigaw ng gwardya na tinakasan ng dalaga. Napangiwi na lang si Graciel nang maramdamang palapit na ang personal niyang bodyguard. Tinamaan ka nga naman ng malas. Oh, until na may bodyguard ka pa rin pala. May mga unknown kang bodyguards mula una hanggang ngayon ba naman? Alam mo, di ko alam kung isa kang prinsesa o isa kang anak ng pinakamataas na politiko. Girlfriend kita pero enough. Pigil ni Graciel sa sasabihin ng binata. Di ko kailangan ng sasabihin mo. At isa pa dati mo kong girlfriend. Kaya wag kang feeling magaling dyan. Parang di ka nakinikilig sa akin dati ah. Akala mo hindi ka nakikiusap sa akin para lang kantahan ka. Nakangising pangaasar ng binata. Kitang-kita ni Dimitri kung paanong nangamatis ang mukha ng dalaga. Sabi ko dati, hintayin mo ako makabalik pero di mo ginawa. Malungkot na usal ni Dimitri sa kaniyang sarili. Wala na akong pakialam sa'yo. Let's go na kuya. Baka makasaksak pa ako rito. Wika ng dalaga at inirapan si Dimitri. Ngunit nakakalokong ngisi lang ang kaniyang natanggap mula rito. Ang ngising minsan niya ng minahal. Naiwang kumakaway si Dimitri hanggang sa makaalis ang kanilang sasakyan. Young miss,
may tawag po mula sa papa nyo. Wika ng gwardya at inalalayan ng dalaga. Dali-daling kinuha ni Rachel ang cellphone mula sa kamay ng bodyguard niya. Hello, Papa? Masayang bati niya. Rachel, ano na naman tong nababalitaan kung tumakas ka na naman sa gwardya mo? Hindi ba't kabilin-bilinan kung manatili ka sa kung saan ka nilagay? Galit na wika ng ama ng dalaga. Papa, miss na po talaga kita. Nanlulumong tura ng dalaga. Kailan po ba kita makikita? Anak, alam mong hindi pwede. Sa susunod na lang kapag maaari na kitang ipakilala sa publiko. Sa ngayon sana unawain mo na muna ako. Mahinahong sahad ng ama ng dalaga. Isang takas na luha naman ang kumawala sa mata ng dalaga. Pa, ngayon ko lang po ito tatanungin. Bakit po ba hindi niyo ako maipakilala sa iba? Bakit ba hindi niyo maamin sa iba na anak niyo ko? Anak, alam mo naman ang kalakaran sa ginagalawa kong trabaho, hindi ba? Tsaka isa pa si Tita Sylvia mo. Baka masaktan lang siya kapag nakita niyang, alam mo na. Alanganing wika ng senador. Baka makita ni Sylvia na masaya ako at ipinagmamalaki ako ng sarili kong ama. Siguradong masasaktan talaga siya. Kaya ba okay lang na ako na lang ang masaktan? Napapikit na lang ng mariin si Rachel. Kahit minsan ba Papa inamin mo na ipakilala ko sa ibang tao? Kahit man lang sa mga kaibigan mo? Anak, walang ama ang gugustuhin itago ang sarili nilang anak. Gusto kong maunawaan mong iniingatan lang kita. Ayoko mapahamak ka gaya ng nangyari sa mama mo. Sagot ni Senador Gregorio. Pa, napapagod na po ako sa kakatago bilang anak mo. Gusto sanang isatinig ng dalaga ngunit mas mabuti niya na lamang na manahimik at unawain ng ama. Mag-iingat ka po Papa. Mahal po kita. Salamat sa pag-uunawa, Rachel. Tugon ng ama ni Rachel at ibinaba ang tawag. Napatitig na lang si Rachel sa kaniyang cellphone. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa wala? Mahinang usal ng dalaga. Sa kabilang banda, inaasikaso ni Dimitri ang kaniyang reports para sa next duty niya. Kumpara sa mga nakaraan niyang trabaho, mas pribado ang kaniyang tungkulin ngayon dahil hindi basta-bastang mayaman lang ang kailangan niyang bantayan. Captain, makakaasa ba ako sa serbisyo mo? Wika ng bago niyang boss. Yes sir. Huwag po kayong mangamba at hindi ko po isisiwalat ang tungkol sa anak ninyo. Tugon naman ni Dimitri. Maraming espekulasyon ngayon sa isipan ng anak ko. Lalo na't hindi na siya bata. Kung kaya't mas malaki ang tsansa na mapahamak siya. Malungkot na wika ng Ginoo. Kung maaari, pagpasensyahan mo palagi ang anak ko. Mabuti siyang tao pero nikatigasan talaga ang ulo niya. Wala pong problema. Kung kaya ko pong tiyagain ang tungkol sa kanya. Pero pwede ko po bang tanungin kung kailan ang huling death threat na natanggap nyo? At kung bakit sa palagay nyo sa inyo ipinadala ang ganong klaseng threats? Tanong ng binata. Iniangat ng boss ni Dimitri ang folder na naglalaman ng detalye kung kailan ang mga araw at oras ng death threat para sa anak nito. Ito iho. Makikita mo dyan ang iba pang detalye. Sa isa mong tanong, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit sa akin. Maaring hindi talaga alam ng killer kung sino ang anak ko. Kaya gusto lang nilang bigyan ako ng panakot. Nasaan na pong files ng anak niyo? Nandiyan sa loob ng folders. Buksan mo sa pinakadulo. Wika naman ang kausap niya. Natulos ng bahagya si Dimitri ng kaniyang nakita. Ibinalik niya ang tingin sa kaharap at sa folder na kaniyang hawak. Siya pong anak niyo? Hindi makapaniwalang usal ng binata. Nalinti ka na. Anak pala ng senador ang babaeng to. Sa pagkawari ko'y kilala mo ang anak ko, Kapitan. Tugon ng Ginoo. Oo, siya ang anak ko. Nag-iisang anak na pinakaiingatan ko sa lahat. Kaya kung maaari, ayusin mo ang trabaho mo para hindi mapahamak ang anak ko. Wala pong problema tungkol dun. Sagot ni Dimitri. Nangunot ang noo ng matanda dahil sa kakaibang reaksyon sa mukha ng binata. Halata ring nawala ng kulay ang mukha nito buhat nang makita ang litrato. Paano mo nakilala ang anak ko? Iisang paaralan po kami ang pinanggalingan. Nagkataong matalino po ang anak ninyo kaya maraming nakakakilala sa kanya. Diretsong sagot ng binata. Hanip na yan. Dahil ko pang naghatsit sa sobrang palalamig ng katawan ko. Napangiti ang Ginoo dahil sa sagot ni Dimitri. Bueno, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo hanggang sa matapos ang iyong serbisyo. Kung ganun po, ako na pong bahala sa mga ito.
Bukas na bukas din ay sasamahan ko po kayo sa anak ninyo. Saad ni Dimitri at naglahad ng kamay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, Senador Mondragon. Panatilihin mong walang nakakaalam ng sikretong ito, Captain Montero. Wala na akong ibang pinagsabihan ng tungkol sa kanya. Bilang lang ang nakakaalam ng kanyang katauhan. Inaasahan ko ang kalidad ng iyong serbisyo. Sagot ng senador at nakipagkamay kay Dimitri. Nang matapos ang usapan ni Dimitri at Senador Mondragon, ay agad na lumabas ang binata. Ngayon niya lang napagtanto kung bakit gano'n na lang karaming gwardya ang nakapaligid sa kaniyang dating nobya. Tinamaan ng lintik. Anak pala ng senador si Miss Lampa. Kaya pala gano'n ang pag-iingat ng mga gwardya. Kinabukasan, maagang nagising si Rachel para mag-asikaso ng kaniyang sarili. Ang balita niya kasi may out of the country ang kaniyang papa kaya't sigurado siyang bibisita ito sa kanya bago umalis ng bansa. Papa! Masayang bati ng dalaga sa kaniyang ama nang makapasok ito sa kaniyang tahanan. Papa, miss ko na po talaga kayo. Tura ni Rachel at mahigpit na niyakap ang kaniyang ama. Napayakap din si Senador Mondragon sa kanyang unika iha ngunit mabilis din siyang kumala sa pagkakayakap dito. Iha, inaalagaan mo ba ang katawan mo? Bakit parang nangangayayat ka? Inaalagaan ko po ang sarili ko, Papa. Pero sobrang busy ko rin po kasi sa ospital kaya nahihirapan din po akong ipagsabay ang lahat. Tsaka, isa pa po, di naman talaga ako tumataba na kahit noon pa. Malambing na tugon ng dalaga. Parang mas pumapayat ka palalo. Buhat nang huli kitang nakita. Nakangiting sagot ng senador at pinakatitigan ng kaniyang nag-iisang anak. Hindi po ako payat pa. Baka naninibago lang po kayo kasi ang tagal na ng huling kita natin. Parang konti na lang po. Di mo na maalala na may anak ka. Nagtatampong saad ni Rachel at niyapos sa yakap ang kaniyang ama. Kahit nga po text or tawag, hindi niyo po ako sinasagot. Pasensya ka na at masyadong busy lang si Papa. Hayaan mo. Sa susunod na taon may mas makakapaglaan ako ng oras sa'yo. Sinabi niyo na rin po yan dati eh. Ilang taon na pong lumipas pero palagi pa rin po kayong busy sa politika. Di mo ba napansin na ngayon ay doktor na ang unika-iha mo? Tapos hanggang ngayon puro pangako pa rin ang nakukuha ko. Iha, gustuhin ko man ang hiling mo ay hindi ko magagawa. Tsaka para sa'yo rin naman ang mga to. Papa, sapat na po sa akin ang napagtapos mo ko sa pag-aaral. Kaya ko na pong magtrabaho para sa sarili ko. Kung gusto mo nga pong ako nang magtatrabaho para sa iyo ay ayos lang din sa akin. Napangiti na lang ang senador sa kakulitan ng kaniyang anak. Sa gayon, gusto kong mag-ipon ka ng sarili mong pera. Kung kaya mong igastos para sa sarili mo na hindi aasa sa kahit na anong o sinong lalaki. Nakita naman ng senador na biglang nanlumo ang mukha ni Rachel. Kaya hinagka niya ito sa noo. May lumiligaw na ba sa'yo? Baka mamaya nagkanobyo ka na pala nang hindi ko nalalaman. Sasagot na sana ang dalaga ng may lalaking humakbang papalapit sa gilid ng kaniyang ama. Nanlalaking matang tinitigan niya ang mukha ng binatang sinumpa niyang ayaw niya nang makita. Senador, everything is clear. Bulong ng binata. Napaharap naman si Senator Mondragon sa lalaking dumating. Kaya bago pa makabalik ang tingin ni Senador Mondragon kay Rachel ay mabilis na kinalma ng dalaga ang sarili. Anong ginagawa ng butikin na to dito? Tanong ng dalaga sa kaniyang isipan. Siya nga pala, Rachel, siya ang bago mong bodyguard, si Captain Dimitri Montero. Mula ngayon, siya na ang magiging head ng security mo. Siya? Ayoko, Papa. Di baling si Kuya Simin na lang kaysa sa kanya. Ayoko siya maging gwardya. Mabilis na angel ni Rachel. Napailing naman si Dimitri dahil sa isinagot niya. Bakit ayaw mo sa kanya, anak? Tanong ni Senador Mondragon. Ayoko po sa hilat siya ang muka. Mukha pong mangiiwan yan sa here. Sagot ng dalaga. Teka nga sandali. Anong ilat siyang pinagsasabi mo? Gwapo naman ako, sabi ni Senador Mondragon. Sabat ni Dimitri na lalong ikinainis ni Rachel. Ang kapal naman ng mukha mong sumabat sa usapan namin ng papa ko. Inis na usal ng dalaga at humarap sa kaniyang ama. Papa, please. I will be more behave basta wag mo lang siyang kunin as guard ko. Naguguluhan ako sa inaastan ninyong dalawa. Pero to be fair, I'll respect your decision. Pero kapag nalaman kong tumakas ka muli sa mga gwardya, si Captain Montero ang magiging personal bodyguard mo. Maliwanag bang iha? Wika ng senador at mabilis namang ikinatango ni Rachel. Go to your room, anak.
Kakausapin ko lang si Captain. Pagkaalis ni Graciel sa sala ay masinsinang kinausap ng senador si Dimitri. I'll respect my daughter's decision. Nonetheless, gusto kong subaybayan mo siya sa malayo. I think, mas better kung isa ka pa rin sa mag-iingat sa unig kaiha ko. Is it okay with you, Captain? Of course, sir. Pero kaya ko namang kumbinsihin ng anak mo para maging guard niya ako. Sagot ng binata. As long as hindi masasaktan ng anak ko, I'll give you a shot. Magtitiwala ako sa'yo, Kapitan. Kahit na ngayon pa lang tayong nagkakakilalang dalawa. Because there's a part from you na ikakapapanatag ng loob ko. Wika ng senador at napasandal na lang sa sofa. Kinahapunan nang bumaba si Rachel. Pagbaba niya ay buo pa rin ang tauhan ng kanyang ama, kaya sigurado siyang nasa pamamahay niya pa rin ang senador. Nang makaramdam ng gutom ay dumiretso na siya sa kusina para kumuha ng pagkain. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. May tumapon sa kaniyang nagyayelong juice. Ano ba? Inis na usal ng dalaga at ipinagpag ang sarili. Inalis niya rin ang yelo na lumapat sa kaniyang dibdib dahil sa suot na maxi dress. Bakit naman kasi? Ikaw na naman? Bakit nandito ka pa rin? Sorry, natapunan ka. Sagot na lang ni Dimitri at napatingin sa kaniyang dibdib na nalagyan ng juice. May tissue ko dun. Wag na, di ko kailangan ng tissue mo, baka kung saan pagaling yan. Inis na usal ng dalaga at tinabig ang binata. Tabi nga! Angil nito nang hindi natinag si Dimitri. Ano bang problema mo? Asik ng binata sabay lagay ng kaniyang braso sa gilid ni Graciel upang hindi makaalis ang dalaga. May gusto ko pa rin ba sa akin? Ang kapal talaga ng mukha mo. Kasing kapal ng alikabok na galing sa lahat ng apog mo. Inis na usal ni Graciel at sinubukang alisin ng braso ng binata. Kapag hindi mo inalis yung kamay mo, sisigaw talaga ako. Subukan mo. Kapag sumigaw ka, sasabihin ko sa papa mo dati mo kong nobyo. Gusto mo bang lumayo ang loob ng papa mo sa'yo? Nakangising tanong ng binata at hindi nakaalpa sa mata nito ang frustration sa mukha ni Graciel. Nasaan na yung tapang mo? Humakbang palapit ang dalaga na halos tawirin nito ang pagitan nila ng kaharap. Makuha ko lang yung syringe ko, talaga isasaksak ko yun sa mukha mo. Mahinang wika nito at inis na tinulak ang dibdib ng binata. Ano bang kailangan mo? At pumasok ka na naman sa buhay ko. Ikaw ang kailangan ko. Wika ni Dimitri sa kanyang isipan na ikinapilig ng kanyang ulo. Wala akong kailangan. Gusto ko lang magtrabaho. Yun nga lang, mukhang mas gusto mo pa sa akin kaya mukhang hindi na naman ako magtatrabaho. Wala akong gusto sa'yo. Meron. Wala nga eh. Kinabig ni Dimitri ang dalaga dahil lumalakas na ang boses nito. Kung wala kang gusto sa akin, edi sabihin mo sa papa mo na ako na lang ang personal bodyguard mo. Tura ni Dimitri at inipit ang takas na hibla ng buhok ni Rachel. Tinabig ng dalaga ang kamay ni Dimitri na nakahawak sa buhok niya. Lelang mo, anong akala mo sa akin, cheap? No way, Dimitri. Manigas ka. Tugon naman ng dalaga. Umalis ka sa buhay ko at kalimutan mo ko gaya ng ginawa mo. Sorry to say, pero may contract kami ng tatay mo. Kapag pinaalis niya ako, siguradong puputok ang issue na may anak sa labas ng senador. Nakangising wika ng binata at bahagyang lumayo sa maamong mukha ng dalaga. Binablockmail mo ba ako? No. Bakit ko naman gagawin yun? Ang akin lang, aminin mo may feelings ka pa sa akin. Kaya ayaw mo sa security team ko. Or least to say na ayaw mo ko as your personal bodyguard. Oo na, sige na. Inis na usal ni Graciel at itinulak ng malakas si Dimitri. Okay na. Oo na ang alin? Mapang-asar na tanong ng binata. Oo na may feelings ka ba para sa akin? I knew it. Ang tapang ng apog mo. Ang ibig kong sabihin sa oo na ay pumapayag na ako sa security team ko. Bukod doon ay wala na. Tura ni Graciel at tumaba sa kusina. 5 taon lang ang lumipas pero kasing tayog na ng building ang kakapalan ng mukha niya. Akala mo kung sinong nuknukan ng gwapo. Gwapo siya pero wala pa rin siyang rights to corner me and all. Lumawak na lang ang ngisi sa mukha ni Dimitri nang mapapayag ang dating kasintahan. One step at a time, baby. The next time around na isisigaw mo yung oo na ay sa araw na ng engagement natin. Graciela Esther Constantino Mondragon o mas kilala bilang Doktora Graciel Constantino. Kilalang doktora sa kaniyang tinaguriang espesyalista ngunit lingid sa madla ang relasyon nito sa tanyag na senador.
Edad niya rin ang basehan sa taon kung kailan siya namuhay ng parang isang bilanggo. Doktora, ayaw mong sumabay sa amin sa pagkain? Nakangiting tanong ni Marta. Tinatamad talaga akong lumabas. Gusto ko na lang natulog ng matulog. Sagot naman ni Grisel. Damay mo na lang kaya ako sa pagkain bibilhin mo. Mamaya pa naman ang next patient ko eh. Friend naman, kung hindi ka tambay sa bahay, tambay ka naman dito sa ospital. Labas-labas ka naman kapag may time. Ngising wika ni Marta. Gusto kong lumabas pero susunduin pa rin ako ng mga guards kaya wala namang sense ang ganun. Parang preso naman ako. Gusto sanang sabihin ni Rachel pero alam niyang mas marami pa ang tanong sa kanya ng kaibigan. Tinatamad talaga ako. Bahala ka nga dyan, bibili na lang akong foods mo. Una na kami. Paalam ni Marta at bumaba ng ospital sa kanilang pinagtatrabahuan. Dumaan ang 3 araw buhat nang makausap ni Rachel si Dimitri pero ni minsan ay hindi niya ito nakita. Hindi naman siya nag-abalang tanungin pa kung nasaan ang binata o kung kailan ang unang duty nito. She wants to turn their tables. Bakit ko parang hinahanap ko na naman ang butiki na yon? Nakakainis naman, Rachel. Parang hinahayaan mo na lang palagi ang lalaking yun na manggulo sa sistema mo. Mahinang wika ng dalaga. Muli niyang isinara ang hawak na laptop nang makarinig ng katok mula sa opisina. Come in. Doc, may nagpapabigay raw po sa inyo. Ang sabi po ay after 5 minutes niyo raw po buksan. Surprise gift daw po yan sa inyo ng lalaking kaibigan niyo. Saad ng nurse na nakasuot ng mask. Kanino galing to? Wala namang nagawa ang dalaga kundi tanggapin ang ibinigay sa kanya. Thank you, usal ni Rachel. Hihintayin niya na sana ang natitirang 3 minuto nang may mapansin siyang tumulo sa gilid ng kahon. Pinakatitigan niya ang laman ng kahon at may balot itong pula, itim at lila na wrappers. Nakasulat sa maliit na papel ang maikling mensahe. Ngayong araw ko balak sistensyahan ang buhay ng ama mong senador. Pero kung kaya mong maabutan ng pag-alis niya, baka baguhin ko pa ang plano at buhayin siya. Siguraduhin mong wala kang pagsasabihan, doktora. Kung hindi, sasabog ang kotseng sinasakyan ng tatay mo. Nanginig na lang ng kusa ang mga kamay ng dalaga dahil sa nabasa. Shucks, dugo. Hindi makapaniwalang usal ni Rachel at binuksan niya ang laman ng kahon. Sumambulat sa kanya ang patay na pusa na may mga kasamang insekto sa loob. Nang dahil sa pagkabigla ay napasigaw siya, kaya't nagpasukan ang mga gwardya. Yang miss, ano pa nangyari? Wika ng kaniyang personal na bodyguard. Tinignan nito ang kahon na may lamang patay na pusa at ibinalik ang tingin sa kanya. Mabilis din itong niradyo ang tungkol sa nangyari. Ngunit isang bagay ang itinago ni Rachel sa kaniyang bulsa. Ang sulat na may pagbabanta sa buhay ng kaniyang ama. Nasaan si Captain Dimitri Montero? Nangihinang tanong ng dalaga. Kasama po siya sa paghatid kay Senator papuntang airport, young miss. Sagot naman ng gwardya. Ikinalma ni Rachel ang sarili at nag-isip ng plano kung paano siya makakalabas ng ospital. I damn need to save my dad. Turan niya sa isipan at kinuha ang syringe na may pangpatulog. Binili na ni Senator Mondragon si Dimitri habang sila ay nasa biyahe patungong airport nang may dumating na tawag sa kanya. What? Hindi ba't 10 kayo nagbabantay sa anak ko? Paano nawawalan na naman siya? Hanapin niyo ang anak ko, kundi kayong malilintikan sa akin. Kapag may masamang nangyari kay Rachel, sisiguraduhin kong patay rin kayong lahat sa akin. Galit na wika ng senador at ibinaba ang tawag. Tumakas na naman po ba ang anak ninyo? Tanong na Dimitri. Ngunit sa kanyang isipan ay gusto na niyang kutusan si Rachel. Yes, but it is far more different sa cases na nagawa niya. Paunang wika ng senador kaya sumeryoso ang aura ng binatang kausap. Ang sabi sa akin ng bodyguard niya ay may nagpadala raw ng tortured na pusa. May naiwan din na card na banta sa buhay ko. Pistingawa. Malamang pain yun lang sa kanya. Usal ng binata. Dimitri, you have to find my daughter. Hindi maaaring may masamang mangyari sa unika iha ko. May sasakyan pa po kayong high-end na pwede kong hiramin? Baka pwedeng itapat nyo sa bababaan natin. Paniguradong hindi lalayo sa airport ang anak ninyo, lalo na tungkol sa buhay niyong threat na yun. Litanya ni Dimitri. Mabilis namang pinaasikaso ng senador ang hinihingi sa kanya ni Captain Montero. Pinatrace naman ng binata sa kanyang kaibigan na si Zacchaeus ang lokasyon ni Rachel. Kung mawala man ako nang mas maaga kaysa sa inaasahan,
Gusto kong ibigay mo sa lawyer ko ang flash drive na itinuro ko sa'yo kanina. Seryosong tura ng senador. Sir, wag naman po kayong ganyan. Sigurado naman akong malulutas natin ang kasong to at makakabalik pa po kayo ng Pilipinas. Sagot naman ni Dimitri. Iho, higit na sa kahit na sino, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa buhay ng sarili kong anak. Ang sinabi kong sospe kanina, imbestigahan mo siya hanggat maaari. Wala nang konti bang kilalang suspect na maaaring magtangka sa buhay ng iisa kong anak. Wag po kayong panghinaan ng loob. Ililigtas ko pong buhay ng unikaihan nyo. Mauna na ako, Kapitan. Hanapin mo na si Rachel. Paalam ni Senator Mondragon at pumasok na sa mismong departure. Mag-iingat po kayo, Senator. Babalitaan ko po kayo kung sakali mang wala kayong matanggap na balita mula sa akin. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na nasa mabuting kamay po si Rachel. Hindi ko po siya pababayaan. Pagkasabi nun ay agad na bumaba na rin sa sasakyan ng binata at dinala ang sasakyang ipinaharam sa kanya ng senador. Baby, kakakita pa lang natin may thrill na agad ang love story natin. Wika ni Dimitri sa kaniyang isipan. Matapos ang matagumpay na pagkatakas ni Rachel, sa kaniyang bodyguard ay mabilis niyang pinaandar ang kaniyang sasakyan. Oh my gosh, hindi pa rin nasasagot ni Papa ang tawag ko. Lord, sana naman hindi pumapahamak ang Papa ko. Tura ni Rachel sa kaniyang isipan. Maya-maya pa ay may nakita siyang sumusunod na SUV sa kaniyang likuran. Just please don't. Huwag naman sanang may asungot na nakasunod sa akin. Binangga ng itim na SUV ang sinasakyan ng dalaga kaya napatagilid ang kaniyang pagmamaneho. Lord save me, ayoko pa pong mamatay. Piping dasal ni Rachel. Baba! Pasigaw na uto sa kaniya ng di kilalang lalaki. Tinutukan pa siya ng baril sa tapat ng kaniyang noo kung kaya't nakaramdam siya ng takot. Dalian mong bumaba. Bago ko iputok sa bao ng ulo mo ang... Hindi natapos ang sasabihin ng lalaki dahil may sumipa sa gilid nito. Pinilit ng dalaga na makaalis sa mismong lugar at hindi na binalingan ng tingin ang nagligtas sa kanya. Rachel, yuko! Sigaw ng pamilyar na tinig at may sunod-sunod na pagputok ng baril sa likuran ni Rachel. Napuno ng luha ang kaniyang mata kaya bahagya itong nanlabo. Nanginginig din ang kaniyang tuhod kaya't napasubsob na lang siya sa daan. Bago pa makatayo si Rachel, ay may kamay na humawak sa kaniyang braso, dahilan para mapasigaw siya. Baby, kalma. Ako na to. Wika ni Dimitri. Anong nangyayari? Lumuluhang tanong ng dalaga at napakapit sa kamay ng kinaiinisang binata. Mamaya ko nasasabihin. Tara na muna para makaalis tayo. Sagot ni Dimitri at tinulungan ng dalaga sa pagtakbo. Nakasakay ang dalawa sa sasakyan at patuloy pa ring may sumusunod sa kanila. Papunta tayo sa probinsya ng lola ko. Saad ni Dimitri. Tiningnan niya ang dalaga na kaniyang katabi ngunit patuloy pa rin ang pagluha ng mga mata nito. Baby, tahan na. Makakaligtas tayo. Malambing na wika ng binata at muling hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa kanilang biyahe patungong probinsya ay nakatulog ang dalaga. Kinuhang tiyan sa iyo ni Dimitri para magpadala ng mensahe kay Senator Mondragon. Nasaan na tayo? Tanong ni Rachel at inilibot ang tingin sa kaniyang paligid. Nasa boundary tayo ng Pinas. Huwag kang mag-alala. Safe naman dito. Tsaka nga pala, nasabi ko na sa papa mo na ligtas ka. Tugon ni Dimitri. Tila nabuhayan naman ang loob ang dalaga nang marinig ang kaniyang ama. Ligtas si Papa, di ba? Dimitri, sabihin mo sa aking ligtas si Papa. Naluluhang pakiusap ng dalaga. Yeah, ligtas siya. Kaya you don't have to worry. Malumanay na sagot ng binata. Alanganing napakapit sa Dimitri sa manubela at bahagyang isinubsob ang kaniyang ulo. Babay na lang ako saglit. Napakunot ang noo ni dahil sa inaaksyon ng binata. Sinundan ng kaniyang tingin ang kamay nitong nakalapat sa bandang tiyan. Dimitri, may tama ka ng bala? Usal ng dalaga. Kanina ka pa nagmamaneho tapos nabaril ka na pala, di ka man lang nagsabi sa akin. Hindi sumagot si Dimitri dahil tuluyan na itong nawala ng malay. May gulay. Anong gagawin ko sa'yo? Wala pa naman akong gamit dito. Na hindi ko nga alam kung saan lupalop ba tayo ng Pilipinas. Natatarantang tura ni Rachel. Sinubukan niyang i-navigate ang lokasyon kung nasan sila pero walang lumalabas sa kaniyang cellphone. Dimitri, pera ba ko ng cellphone mo ah? Paalam ng dalaga sa walang malay niyang kasama. What the actual heck? Nanlalaki ang kaniyang mga mata nang makita ang wallpaper ni Dimitri.
Bakit nandito ang picture ko 5 years ago? Di makapaniwalang tanong ni Rachel sa kaniyang isipan. Dahil sa walang signal ang kanilang cellphone, sinubukan ni Rachel na humingi ng tulong sa iba upang madala si Dimitri sa ospital. Pero pagdating nila ng ospital ay kulang ang kagamitan. Maging ang doktor na nananatili doon ay hindi na magkanda o gaga sa pagseserbisyo sa ibang pasyente. Ako na lang mag-opera sa kanya. Registered surgeon ako kaya wala kayong dapat ipag-alala. Wika ni Rachel sa nurse na kanina pa nakatitig sa naglalabasang abs ni Dimitri. Dadalhin ko na lang po sa inyo ang dugo na kailangan, Dok. Sagot ng nurse sa katawan pa rin ni Dimitri ang tingin. Naiirita ang iniharang ni Rachel ang kanyang sarili sa tapat ng binata. Huwag mong pagnasaan ang boyfriend ko. Pakiusap, kunin mo ng dugong kailangan bago pa maging bangkay ang nobyo ko. Sorry, Dok. Last na tingin ko na po yun. Nahihiyang sagot ng nurse at nagmamadaling umalis sa harap ni Rachel. Naging matagumpay ang surgery na ginawa ng dalaga. Ngunit, dahil sa agaw atensyon si Dimitri sa loob ng ospital, ay binalik niya ang binata sa sasakyan. Habang nasa biyahe sila patungo sa hindi malamang direksyon, si Dimitri. Anong nangyari? Nanghihinang tanong ng binata. Inihinto ni Rachel ang sasakyan at hinaplos ang noo ni Dimitri. Kamusta ang pakiramdam mo? Magpahinga ka na muna. Hahanap ako ng hotel natin. Itatanan mo ako? Rachel, strict ang mom and dad ko. Alam mo yan. Sagot ng binata. Imbes na mainis ay natawa na lang si Rachel. Inalayo niya ang kamay sa mukha ng binata at bumalik sa pagmamaneho. Mukhang okay ka naman na kahit walang anesthesia na naiturok sa'yo kanina. Naiiling na wika ng dalaga. Anes... Ha? Naguguluhang tanong ni Dimitri at biglang bumangon. Napangiwi siya sa sakit na kaniyang tagiliran. Ano ba? Huwag kang bumangon-bangon basta-basta. Hirap na hirap akong operahan ka tapos sasayangin mo ko yung pagod ko. Pagalit ni Rachel sa binata. Bakit ka nakangiti dyan? Inoperahan mo ko? Eh di nakita mo na yung mga abs ko. Nakangiting tanong ni Dimitri na para bang di siya nasasaktan sa kaniyang sugat. Animal ka na talaga. Nagagawa mo pang magkulit kahit na may tama ka ng bala? Tura ni Rachel at ibinalik na lang ang focus sa paghahanap ng hotel. May malapit ba na hotel dito? Pag-iiba niya ng usapan. Mukhang may bala ka ng pikutin ako. Una, hinawakan mo ang mga nagtitigasang abs ko. Ngayon naman ihuhotel mo na ako. Agresibo ka na masyado. Di ka ba talaga titigil? Ikalma mo. Natatawang sagot ni Dimitri. Diyan sa kanto, ikaliwa mo. Tapos unang crossing, wag kanan ka. Sinunod lang ng dalaga ang direksyon ibinigay sa kanya ng binata. Hanggang sa makarating sila sa isang bahay na makaluma ang estilo. Hotel ba to? Bakit parang walang tao? Takhang tanong ni Rachel. Bahay to ng lola ko. Kaya kung ako sa'yo, wag kang lalayo sa akin. At baka makakita ka ng aswang sa paligid. Pananakot ng binata. Agad namang dumikit si Rachel sa direksyon niya, kaya palihim siyang napangisi. Bakit sobrang lapit mo naman ata? Ha? Hindi ah. Ano kasi, inaalalayan kita. Siyempre bagong tahi ka kaya kailangang alalayan. Wika ng dalaga at isinampay ang matigas na braso ni Dimitri sa kanya. Walang pinagbago. Siya pa rin ang babaeng mahal ko. Komento ng binata sa kaniyang isipan. Tara na sa loob, Dok. Sa probinsya nga ni Dimitri nananahan si Rachel. At aakalain mong aso at pusa ang dalawa dahil sa panay ang away. Halos tinalo na nila ang manok na Texas dahil sa araw-araw nilang pagsasabong. Sabi ko sa'yo dito mo ilalagay yung plato. Sandali lang kasi. Siyempre may tulog pa siya kaya di ko na ilagay agad sa mismong tauban. Napasapo na lang sa noo si Rachel. Kaya nga ako naglagay ng basahan para punasan yung plato at maitaw bagad. Padabog na lumabas ang dalaga. Ngunit bigla na lang siyang napalingon dahil sa pag-inda ni Dimitri. Dang, ang sakit. Usal ng binata at napahawak sa kaniyang tahing sugat. Napalitan ng pag-aalala ang reaksyon ni Rachel. Bakit mo kasi binubuhat yan? Hindi pa nga magaling yung sugat mo eh. Inalalayan siya ni Dimitri, pabalik sa sofa. Ang kulit mo talaga. Kailan ka kaya mapapasunod? Sumusunod naman ako. Ngiwing sagot ni Dimitri. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha ni Rachel habang inaayos ang gasa ng tahi niya. I am insane.
dahil hindi ko naingatan ng maayos ang babaeng mahal ko. Anong tinitingin-tingin mo? Sita ni Rachel sa binata. Kapag bumukay ang tahi mo, mag-isa kang pupunta sa ospital na yon. Total, gustong-gusto mo naman ng atensyon ng ibang tao eh. Harsh mo naman masyado. As if naman nagpapapansin ako sa kanila. Tugon ni Dimitri. Bakit hindi ba? Hindi naman talaga. Tulog kaya ako nung dinala mo ako dun. Kaya paano ko magpapapansin sa kanila, Aber? Nakita kong nginitian mo yung nurse bago tayo lumabas ng emergency room. Alam nga naman, simangutang ko sila. Teka nga, nagsiselos ka ba? Naniningkit ang mata ni Dimitri na para bang sinusuri ang reaksyon ng dalaga. Uy, nagsiselos ang bebe na yan. Hinampas ni Rachel ang kamay ni Dimitri at kinurot ang hita nito. Hindi ako nagsiselos. Ang kapal mo. May naalala nga ako eh. Parang narinig kong inaangkin mo ko sa loob ng ospital na yun. Tinawag mo pa nga akong nobyo mo. Nakangising wika ng binata. Hindi ipinahalata ni Rachel ang kaniyang pagkabigla. Pero sa loob-loob niya ay sinasabunutan niya na ang kaniyang sarili. Wala akong sinabing ganun. Ha? Halaman. Eh? Natatawang usal ng binata. Eggplant. Malaki. Nakangising dugtong na Dimitri at lalong namula ang mukha ng dalaga. Namumula siya. Porkit nakatulog ako, inaangkin-angkin mo na ako ha. Papayag naman ako eh. Basta, magsabi ka lang. Nasaan? Ang alin? Yung pake ko. Pakihanap nga please lang. Asar na saad ng dalaga. Tawang-tawa naman si Dimitri sa inaaksyon ng Rachel sa kanya. Improve ka na. Sa susunod niyan, baka ipagkalat mo asawa mo na ako. Di naman ako papalag eh. Sa ngalan ng kalyo mo sa kamay, di ako papayag na mapangasawa ka. Tugon ni Rachel at nagmarcha palabas ng sala. Nang masigurado na ni Rachel na wala na sa paligid niya si Dimitri ay bigla niya nalang kinamot ang kaniyang ulo. Ikaw kasi, bakit mo sinabi yun? Alam mo namang salbahay ang lalaking yun. Munti ka nang mabuking Rachel. Munti ka na talaga. Lingid sa kaalaman ng dalaga na pinapanood siya ni Dimitri mula sa salamin ng kusina kung saan siya nagtatago. Napapangiti na lang ang binata habang tuwang-tuwa sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Umabot sa gabihan na puro iringan ng dalawa. Rachel, hindi pa ba ako pwedeng maligo? Tanong ni Dimitri. Nangangati na talaga ako. Pwede naman na siguro kasi 4 days na rin. Pero ingatan mo sagot ni Rachel. Pwede bang panurin mo ko? Para magabayan mo ang sugat ko. Ngayon pa lang kasi ako nabaril ng ganito. Wika naman ng binata. Napaangat ang kilay ni Rachel at namaywang sa harap ni Dimitri. Hoy mister, bakit naman kita papanoorin na maligo? Mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Uy ka rin, misis. Kailangan mo akong panoorin para maingatan ko ang sugat ko. Tsaka syempre, niligtas kita. Kaya dapat kahit papaano bigyan mo naman ako ng kahit konting concern. Sagot ni Dimitri at pinatunog na nakakaawa ang boses. Please naman, makasama ka kahit ngayon lang. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi naman ako ang bumaril sa'yo. Tsaka, iniligtas din naman kita kasi ako ang nag-opera niyang sugat mo. Tura ng dalaga. Bahagyang lumapit si Dimitri at hinawakan ang baba ng dalaga. Parang nalilito naman si Rachel nang halos ilapit ng husto ng binata ang mukha nito sa kaniya. Napalunok pa siya ng alanganin dahil bigla na lang natuyo ang kaniyang lalamunan. Damn, those sexy lips. Komento ni Rachel sa kanyang isipan. Huwag mo na akong awayin. Kasi nahihirapan ako kapag di tayo nagpapansinan. Nakikiusap akong tulungan mo akong maligo. O kahit panoorin mo na lang ako maligo. Malambing na wika ni Dimitri. Ano ka, boss? Ayoko nga. Sagot naman ni Rachel. Inilingon niya ang kaniyang mukha kaya't sinundan iyon ni Dimitri at pinagtama ang kanilang mga labi. Nanlalaki ang mga mata ni Rachel habang pinakatitigan ang lalaking nakapikit na dumadama ng kaniyang labi. Tila sipa sa kaniyang dibdib ang nararamdaman lalo na nang dumaosdos ang kamay ng binata sa kaniyang likuran. How could it be like this? Nagtatalo ang kaniyang isipan sa kung ano ang gagawin. This is not right. Hindi ko siya boyfriend. Naputol na lang ang hidwaan sa isip ng dalaga dahil sa pagkagat ni Dimitri sa kaniyang ibabang labi. May mainit na bagay ang pumasok sa bibig niya na siyang rason upang mapapikit siya. Thank you. She saved me. Bulong ni Dimitri sa kaniyang isipan at mas minabuti ang pag-aalalay sa dalaga.
Napadilat siya ng bahagya nang makita niya kung paanong nagbibigay ng anggulo si Rachel para sa kanya. Just making sure na hindi ako nananaginip at totoong nakapulupot ang braso niya sa akin. Ayaw pa sanang tapusin ni Dimitri ang halikan nila ng dalaga pero kailangan niyang kumalas para makahinga ito. Are you good? Mahinang tanong ng binata. Hindi niya hinayaang lumayo si Rachel. Bagos ay ipinagdikit niya ang tungkil ng kanilang ilong. Anong iniisip mo? Na malito. At hindi natin dapat ginagawa dahil walang tayo. Sagot ni Rachel sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang magandang mata ng dating nobyo. Pababa sa mapupulang labi nito. Kailangan mo nang maligo. Natigilan si Dimitri sa sinabi ng dalaga, kaya kinuha iyong tsansa ni Rachel para makawala sa bisig ng binata. Lailang mo, anong akala mo makakaisa ka pa? No way, highway! Be careful. Natatawang paalala ni Dimitri. Hindi gaya ng nangyayari sa iba, hindi man lang nagkailangan sina Dimitri at Rachel. Parang wala lang sa kanilang dalawa ang nangyari. Mas tumindi nga lang ang kanilang alitan dahil sa napakaraming bagay. Akala ko ba hindi ka nasasama kasi irita ka sa mga nurse dun? Tanong ng binata. Napataas ang kilay ni Rachel. Ayaw mo ba akong isama? Sabihin mo lang kung ayaw mo para di na ako ipipilit yung gusto ko. Tara na po, baby. Tatantrums ka na naman dyan eh. Natatawang sagot ni Dimitri. Tinungo nila ang daan papunta sa ospital kung saan inoperahan ni Rachel ang binata. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan ay panay na ang tingin ng ilang kababaihan kay Dimitri. Kaya mas idinikit ni Rachel ang kaniyang katawan sa gilid ng kasama. Dok, sobrang gwapo po talaga ng boyfriend niyo. Kinikilig na tura ng nurse. Napalayo naman ng bahagya si Rachel sa binata. Napangisi naman si Dimitri dahil sa narinig. Hindi ko siya girlfriend. Nakangiting sagot ni Dimitri na halatang inaasar lang ang dalaga. Ay, talaga po sir? Assuming lang din pala si ma'am. Akala pa naman namin nobyo niya po kayo. Lumiyad naman ng kaunti si Rachel para matapatan ng tingin ni Dimitri. Sensual niyang nilapit ang kanyang bibig sa gilid ng tenga ng binata at bumulong. Bawiin mo yung sinabi mo. O sa labas kita patutulugin. Mapagbantang tura ng dalaga na ikinatawa naman ni Dimitri. Aggressive. I like that. Nakangising tugon ng binata. Tumikhim naman ang nurse na nag-aalis ng tahi ni Dimitri. Napatuwid naman ng tayo si Rachel at sinamaan ng tingin ng nurse. Hindi naman po pala kayo taken, sir. Wala naman po sigurong kayong pinopormahan. Tanong ng nurse. Meron. Ang fiancé ko. Diretsyong sagot ng binata na ikinahinto ng nurse maging si Rachel. Sobrang palad naman po ng fiancé mo. Congrats po agad. Tugon ng nurse. Tila na iba ang mundo ni Rachel matapos ang sagot ng binata. Ang butiking to may fiancé pala tapos ang lakas ng loob na humalik-halik sa akin. Naikuyom ng dalaga ang kaniyang kamay at bumalik sa sasakyan. Nakauwi lang kami galing sa ospital tapos gera na naman ngayon. Wala naman ako maalalang maling nagawa mula kanina. Naiiling na lang ang binata hawang sinusundan ng tingin ang kinikilos ni Rachel. Tabi nga! Inis na tura ng dalaga. Hinawakan ni Dimitri ang braso ni Rachel upang pigilan ito sa paghahakot ng unan at kumot. Teka nga, saan ka ba pupunta? Para kalipat bahay ah. Sa labas ako matutulog. Ayoko sa lugar kung saan kita makikita. Sagot naman ni Rachel. Ano namang nagawa ko? Naguguluhang tanong na Dimitri. Ipinirmi niya si Rachel at hinawakan ang magkabilang braso nito. Sabihin mo kung anong problema. Huwag yung ganyan kasi di tayo nagkakaintindihan. Malambing na wika ng binata. Ikaw ang problema. Hindi pa ba obvious? Sarkastikong sagot ni Rachel. Ako? Ano nagawa ko? Kanina nung nasa ospital tayo, panay pang dikit mo sa akin na parang linta ka. Tapos nakauwi lang tayo, naging amasona ka na naman. Alam mo, doktor ka. Pero parang ikaw lagi yung pasyente. Litanya ni Dimitri. Iwinaksi ni Rachel ang kamay na nakahawak sa kanya. May fiancé ka pero hinalikan mo ko. Hindi pa ba sapat yun para hindi ako mainis sa'yo? Anong? Hindi natuloy ng binata ang kaniyang sasabihin dahil na-realize nito ang ibig sabihin ni Rachel. Napahagalpak na lang siya ng tawa. Kaya sa asar ni Rachel sa kanya ay ibinato nito ang unan sa kaniyang mukha. Wait, natatawa talaga ako. Sorry. Wika pa nito nang makahawak sa kaniyang tiyan. Huwag kang tumawa. Mas naiinis lang ako lalo sa'yo. Pagalit ni Rachel.
Mabilis siyang niyakap ni Dimitri. Huwag ka magsiselo sa wala. Ikaw ang tinutukoy kong fiancé at wala nang iba. Hindi naman ako nagsiselos. Pagde-deny ng dalaga. Kumalas sa yakap si Dimitri. At pinakatitigan ang mga mata ni Rachel. Sure kang hindi ka nagsiselos? Your face was telling the otherwise. Wala akong karapatang magselos. Kaya hindi ako nagsiselos. Saad ng dalaga at napayuko ng bahagya. Kinagat niya ang ibabang labi upang labanan ang hiyang nararamdaman. Yun lang ba? Anong klaseng tanong yan? Bibigyan kita ng karapatang magselos. You can be jealous all you want. Pero gusto ko kada selos mo, sasabihin mo sa akin ng reason. Hindi pwedeng maiinis ka lang or magagalit ka sa akin bigla nang hindi ko alam ang rason mo. Paliwanag ng binata. Sa dami ng nasabi ni Dimitri ay tanging karapatan lang ang naintindihan ni Rachel. Karapatan? Takhang tanong ng dalaga. Yes baby, if you are up to it. Lumuhod si Dimitri at kinuha ang pabilog na santan na kanyang nilalaro kanina. Wala akong dalang malaking cash kaya kung papayag ka, I will propose with this flower ring. Will you be my girlfriend again? Grichela Esther Constantino Mondragon? Nakangiting wika ng binata. Naluluha naman ang mga mata ni Rachel dahil sa kanyang nakikita. Kahit pa hindi malinaw sa dalaga kung anong nangyari kay Dimitri noon, kung bakit hindi na ito nagpapadala sa kanya ng messages, ang tanging sigurado niya lang ay ang nararamdaman niya para rito. I can't betray my feelings anymore. Usal ni Rachel sa sarili. Isa sa tinig na sana ng dalaga ang kaniyang naiisip nang biglang makarinig sila ng pagsabog mula sa labas. Dali-daling pinayuko ni Dimitri si Rachel at mabilis na lumabas ng kanilang silid. Ngunit paglabas nila ay may pamilyar na figura na humarang. Tita Sylvia, di makapaniwalang usal ng dalaga. Ako nga, stepdaughter. Nakangising si Sylvia na gaya ng isang demonyo na nakakita ng kaniyang biktima. Namiss mo ba ako? Napuyos ng galit si Rachel kaya mas lalong natuwa ang asawa ng kaniyang ama. Kahit pa alam na ng dalaga na maaari itong mangyari ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Si Sylvia Mondragon ang asawa ng ama ng tanyag na senador. Ang babaeng nagtatangka sa buhay ni Rachel. Tita please, alisin niyo na po yung mga tali. Nahihirap ang wika ng dalaga. Nilibot ni Rachel ang kaniyang tingin sa paligid at nakitang walang ibang tao bukod sa kanya at kay Sylvia. Hinahanap mo ba ang kalaguyo mo? Wala na siya. Malamang sa malamang chap-chap na ang nobyo mo. Nakakalokong ngisi ang binigay ng ginang kay Rachel. Para namang binuhusan ng nagyayelong tubig ang dalaga. Sobrang casual lang sa kanya na sabihin ng ganung bagay. Parang sanay na siya sa ganitong uri ng realidad. Sinubukang mag-isip ni Rachel kung ano ang maaari niyang gawin pero walang pumapasok ngayon sa kanyang isipan. Nagtataka ka ba kung bakit ako ganito? Paunang tanong ni Sylvia. Matagal na akong ganito, pero hindi alam ng tatay mo. Paanong hindi alam ni Papa? Takhang tanong ng dalaga. Ang akala kasi ng tatay mo ay isa akong mahinhin na babae at walang muwang sa buhay. Pero lingid sa kaalaman niyang matagal ko ng planong tapusin ang buhay ng pinakamamahal niyang anak. Ibig sabihin, oo tama. Tama ang iniisip mo. Ako ang may pakana ng lahat. Mula umpisa, Rachel, plano ko na ang lahat ng nangyayari. At sunod-sunuran naman ang magaling mong ama. Bakit mo ba ito ginagawa? Walang mangyayari sa ganito, tita. Huwag mo akong matawag-tawag na tita. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Dahil sa inyo, ng ina mo, kaya nahulog ang anak ko at hindi na ako nagkaanak pa buhat ng aksidenteng ginagawa ng nanay mo. Hindi ko makakalimutan ng bagay na yun, Gretchela. Lahat ng kamalasan sa buhay ay dinanas ko buhat nang dumating ka. Nanggagalaiting tura ni Sylvia. Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko. Sana ako na lang ang iniligtas ni Greg at hindi ang nanay mo. Naluluhang wika nito. I'm really sorry, tita. Pero hindi ko po ginustong nangyari noon. Wala pa po akong muwang nung mga panahon na nangyari yun sa'yo. Kung bibigyan lang ako ng chance, ako na lang po sana ang nadisgrasya at hindi po kayo. Humihikbing sagot ni Rachel. Napatalak naman sa tawa si Sylvia. Ang drama! Manang-mana ka sa malandi mong ina. Nailing natura ni Sylvia
at sinamahan pa ng pagpalakpak. Kaso di ako nadadala sa ganyang iyakan. Mas gusto kong dumanak ang dugo kaysa panoorin ng mga bida sa teleserye na nagmamagaling at nagpapaawa sa manonood. Kaya gusto kong gawin natin ang ganoon, Gricella. Gusto kong mamatay ka sa mga kamay ko. Nakangising saad nang nababaliw na si Sylvia at binaril sa braso ang dalaga. Mabilis namang ininda ni Rachel ang kaniyang sugat at naluluhang nakatingin sa kaniyang stepmom. Ang baril nito ay nakatusok sa kaniyang tiyan. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Nagdarasal ka na ba? Masayang tanong ni Sylvia na ikinatayo ng balahibo ng dalaga. Galingan mo magdasal, baka sakaling maawa ko sa'yo at padaliin ko ang buhay mo. Bago pa makalabit ni Sylvia ang gatilyo, ay dumating na si Gregorio kasama ang ilang kapulisan. Sylvia Mondragon, inaaresto ka namin sa kasalanang murder. Ibaba mo ang baril. Malakas na sigaw ng hepe. Humarap lang si Sylvia na parang wala lang sa kanya ang ginagawa ng mga kapulisan. Sabay-sabay na inangat ng pulis ang kanilang baril nang itutok ni Sylvia sa sentido ni Rachel ang hawak na baril. Don't tell me, inaasahan yung susunod ako? Natatawang tura nito. Sylvia, please. Ibaba mo ang baril. Nakikiusap ako. Huwag mong papatayin ang anak ko. Marahang saad ng senador. Nakiusap din ako sa iyo noon. Nailigtas kami ng anak ko. Sa pagkakabangga ng truck pero wala kang ginawa. Mas inuna mo ang babae mo at anak sa labas kaysa isalba ang buhay ng anak ko, Gregorio. Patawarin mo ko. Pakiusap, Sylvia. Ilang taong ko rin pinagsisihan ng desisyon ko. Ang buong akala ko ay gusto mo lang ng atensyon ko dahil araw-araw mo naman itong ginagawa noon. Hindi ko akalain na nasa peligro pala kayo ng anak natin. Patawarin. Pakiusap. Awa? Huwag mo kong tarantaduhin, Gregorio. Ni hindi ka naawa noon sa kalagayan ko. Hindi ka nakinig sa kahit ilang beses na pakiusap ko. Tapos ngayon gusto mong patawarin kita? Natatawang tugon ni Sylvia. Inuulit ko, ibaba mo ang baril kundi mapipilitan kaming magpaputok. Sigaw ng hepe. Mamamatay lang rin ako. Isasama ko na sa hukay ang anak mo. Nakangising wika ni Sylvia. Nakalabit ni Sylvia ang gatilyo at tumama ito sa gilid ng tiyan ni Rachel. Mabilis namang kinuha ni Gregorio ang baril at sunod-sunod na ipinatawa kay Sylvia ang bala. Matapos ang engkwentro na walang Dimitri na nakita si Rachel, nabalot na lang ng dilim ang kaniyang buong paligid at ni anino ng binata ay hindi niya nakita. Isang buwan ang nakalipas at walang naging paramdam si Dimitri sa dalaga. It's happening again. Wala na ulit siyang paramdam gaya noon. Mapaklang nakangiti na lang si Rachel sa kaniyang dried na singsing na gawa ng bulaklak. Iha, pupunta ko lang sa attorney para sa case ni Sylvia. After this, pwede na kitang mailabas-labas. Wika ni Senator Mondragon. Niyakap naman ni Rachel ang kaniyang ama at hindi na naiwasang mapahigbi. Papa, tapos na lahat. Naiiyak na hayag ng dalaga. Tapos na rin ang sa amin ni Dimitri. I'm sorry. If nagduel ka sa poder ko, na ganun lang. Patawarin mo ako kung ni minsan hindi ko na iparamdam sa'yo na ipinagmalaki kita. Nagiging maingat lang ako kay Sylvia noon pa. Alam ko may mga ganun siyang klase ng pag-iisip pero wala akong makuwang kahit anumang ebidensya. Kaya patawad at humantog pa sa ganito ang lahat, anak. Marahang paliwanag ng senador at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Naiintindihan ko po, Papa. At least ngayon wala na siya. Sagot ni Rachel. Hinagka ng senador ang ulo ng kaniyang anak. Ngayon, pwede ko nang ipagsabi sa lahat na may anak akong napakabuti ng kalooban at noknokan ng ganda. Mana sa ama. Birong saad ng senador. Napatawa na lang si Rachel at pinunasan ng kaniyang luha. After my recovery, gusto ko pong bumalik sa ospital. Gusto ko pong tumulong sa mga medical missions, Papa. Suit yourself, anak. Babawi ako sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan kong tapusin ang kaso para makakilos tayo ng malaya. Nakangiting sagot ng senador. Nang maalis ang ama ni Rachel, ay lalo lang bumigat ang loob ng dalaga. Okay na ako. Si Dimitri na lang ang kulang. Napabuntong hininga na lang siya sa kaniyang naiisip.
Young miss, may tawag po para sa inyo. Kinuha ni Rachel ang telepono at napabuntong hininga. Hello? This is Rachel speaking. Good afternoon, Miss Mondragon. This is Mrs. Rial Montero, the mother of Captain Dimitri Montero. Can we talk in person? Saad ng ginang na ikinabigla ng dalaga. Agad na sumang-ayon si Rachel sa tanong ng nanay ni Dimitri. Tumungo sila sa parke na malapit sa ospital. Tita Ria, kamusta po kayo? Paunang bati ng dalaga. Hindi ngumiti si Mrs. Montero. Bagkus ay diretso lang ang tingin nito sa dalaga. I will straight to the point. Hindi kita gusto para sa anak ko noon pa. Pero ngayon na agaw buhay ang anak ko. Gusto kong gawin ang huli niyang pakiusap sa akin. Gusto niyang ibigay ko sa iyo ang personal ang sulat niya. Kinuha naman ni Rachel ang kulay asul na sobre. Nasaan po ba ngayon si Dimitri? Nasa private jet namin patungong Amerika. Sagot ng ginang. Wala kang nagawang masama sa akin, Rachel. Pero ang kinaayawan ko sa iyo ay ikaw ang rason kung bakit napapahamak palagi ang anak ko. Ang masakit pa doon, hindi ko man lang nakitang pinaglaban mo ang anak ko. Tita, sorry. Hindi ko po hiniling kay Dimitri na gawin niyang mga bagay na yun para sa akin. Kung maaari nga lang po ayokong madamay pa siya sa gulo ng buhay ko. Kung may tsansa nga lang po, handa po akong ipaglaban siya sa kahit na anong paraan. Sagot ng dalaga. Hinawakan ni Ria ang braso ni Rachel. Iha, hindi ko naman hinihiling na ipaglaban mo siya sa kahit na sino dahil alam kong gagawin lahat ni Dimitri para sa iyong bagay na yun. I just wanted you to be brave na mahalin siya ng buo. Mahalin si Dimitri nang walang kahit anong pagdududa sa pagmamahal niya para sa iyo. Paliwanag ng ginang. Minahal ko po siya, Tita Ria. Minamahal ko pa rin po siya kahit lumipas na ang 5 taon. Hindi po nagbabago ang pagmamahal ko kay Dimitri. Kaya pakiusap, Tita Ria. Hayaan niyo po akong makita si Dimitri. Gusto kong manindigan ka sa sarili mo, Rachel. Kapag pinili mo ang anak ko ngayon ay maaari kang sumunod sa amin sa Amerika. Pero kung sa tingin mo, may pagdududa ka pa sa mga desisyon ni Dimitri pagkatapos mong mabasa ang sulat na ginawa niya, pakiusap, huwag ka na sanang magpakita ka sa kanya. Hindi ko na rin gugustuhin na makita ka. Sana naiintindihan mo, Iha. Litanya ni Mrs. Montero at nagpaalam ng hindi magtatagal dahil kailangan ito ng anak. Naiwang tulala si Rachel habang nakatingin sa hawak niyang sulat. Binuksan niya ang asul na envelope at malalim na huminga. Rachel Constantino. Iyan ba talaga ang totoo mong pangalan? Mahal kita pero hindi mo man lang alam kung ano ang buong detalye sa pagkatao ko. Ang weird ng ganito ang nararamdaman ko sa'yo kahit na maraming beses kang nagdududa sa akin. Baby, may mga tauhan sa loob ng paaralan ko na palagi akong tinatanong tungkol sa'yo. Inamin kong nangnobya kita at mahal kita. Pagkatapos nun, ay patuloy akong napapahirapan ng certain na fraternity dito sa loob ng academy. Napatakip ng bibig si Rachel nang mabasa sa sulat ang torture na ginagawa kay Dimitri noon sa military academy. Baby, mahal kita. Kahit nang balita ko ay break na tayo. Hindi naman ako pumayag na break tayo kaya girlfriend pa rin kita. Kahit ako na lang ang nakakaalam. Binuksan pa ni Rachel ang isang sulat na may bahid ng dugo. Baby, ayos ka lang ba dyan? Sana kumakain ka sa tamang oras. At sana hindi ka nahihirapan sa sitwasyon mo. Kasi ako, hirap na ako. Natuklasan ko si Tita Sylvia mo ang nag-uutos sa mga lalaking under ng fraternity. Napahirapan ako. Baby, di ba wala naman ako nagawang masama sa'yo? Sana wag naman ganito. Pagod na kasi ako. Pero alam mo kung anong mas masakit? Yung katotohanang mahal pa rin kita. Kahit na puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo sa Tita Sylvia mo. Napahagulgol ng hiyak si Rachel dahil sa kanyang nabasa. Noon pa ay wala nang nagtatangkang manligaw sa kanya dahil hinaharang ito ni Sylvia. Pero hindi niya alam na hanggang sa loob ng paaralan ni Dimitri ay may ginagawang masama ang kaniyang bruhildang stepmom. I had decided na puntahan ka, Dimitri. Ngayon, ako naman ang magsasakripisyo para sa ating dalawa. Wika ni Rachel sa kaniyang sarili.
Nang makausap ni Rachel ang kaniyang ama, ay mabilis siyang nag-impake ng iilang damit. Tita Ria, handa na po ako. Saad ng dalaga. Bumiyahe patungo sa Amerika si Rachel, iniwan niya ang lahat ng mayroon siya. Ang kaniyang umuusbong na karir, mga manang aasikasuhin na galing sa kaniyang ama at maging ang kaniyang nakasanayang buhay. Ngunit hindi ito tumimbang sa kaniyang desisyon na alagaan at mahalin ng lalaking nagpapatibok ng kaniyang puso. Are you his relative? Tanong ng Amerikanang nurse at napailing naman si Rachel. No, but I am his fiancé. Nakangiting sagot ng dalaga at tulalang nakatingin kay Dimitri na may tubo sa bibig. Malayo pa rin sa diferensya ng pisikal nitong katawan buhat ng huli niyang nakita. That's nice. I am here to give him the injectable medicine. Tugon ng nurse. In his case, he only has a 15% to survive. Always ready your heart. Dagdag pa ng nurse. Nang hina ang tuhod ni Rachel dahil sa narinig. Lumabas ang nurse na tuliro ang isipan ng dalaga. Dahil kahit na alam niya na ang ganitong uri ng kondisyon ay malayong maihanda niya ang kaniyang sarili. Lalaban tayo, Dimitri. Hindi ka nalalabang mag-isa sa relasyong to. Kasama mo na ako, Captain. Laluluhang usal ng dalaga. At hinawakan ng mahigpit ang kamay ng binata. Dumaan ang halos 2 buwan na wala pa ring senyales ng kagalingan si Dimitri. Araw-araw na nililinisan ni Rachel ang binata. Palagi niya rin itong kinukwentuhan ng mga bagay na ginagawa niya noong panahong nasa loob pa ng Military Academy si Dimitri. Captain, ang tagal mo nang nakahiga dyan. May sugat na rin yung likod mo dahil sa kakahiga. Nakangiting wika ng dalaga. Nangako kang hindi mo na ako iiwan, di ba? Tuparin mo yun. Kasi handa akong paglingkuran ka. Sabi mo, bubuo pa tayo ng basketball team, di ba? 18 months nang delayed ang basketball team mo. Gumising ka na, Dimitri. Napahinto na lang si Rachel nang sa kaniyang pagsasalita nang bumukas ang pintuan. Nakangiting tumingin sa kaniya si Mrs. Montero. Kumain ka na, iha? Yes po, tita. Kayo po ba? Gusto niyo po bang ibili ko kayo sa resto? Tanong ng dalaga at akmang lalabas ng kwarto. Hinawakan ni Ria ang braso ni Rachel. Napahinto naman ng dalaga at tiningnan ang lumuluhang ina ni Dimitri. Okay lang po ba kayo, tita? May masakit po ba sa inyo? Marahang tanong ni Rachel. I'm so sorry, Rachel. Sagot ng ginang, kaya't nakapaupo naman sa tabi nito si Rachel. Sorry po saan, tita? Sorry dahil nag-pressure kita. Pinapili kita na dapat ay hindi ko ginawa. Nakaksaya ang oras mo sa anak kong magdadalawang taon ng comatose. No, tita. You make me realize na dapat noon ko pa to ginawa kay Dimitri. Na dapat noon ko pa nagtiwala sa kanya. Eh di sana malakas po siya nung time na binibigay ko ang atensyon ko sa kanya. Unlike ngayon na hindi pa rin siya nagigising. Tugon ng dalaga. Rachel, doktor ka. Alam kong alam mong mababa ang chances na magising ang anak ko. We prayed for almost 2 years but still, wala tayong nakuhang response. Mataas din ang tsansang hindi niya tayo makilala kung sakali mang magising siya. Pahayag ni Ria. Pwede mo nang iwan ang anak ko, Rachel. Kailangan na rin ng papa mo sa Pilipinas. You can build your own family. Sapat na ang pinakita mo para kay Dimitri. Nagunahang pumatak ang luha ni Rachel. Dahan-dahan siyang umiling dahil sa suntok na nararamdaman niya sa kaniyang dibdib. Ayoko po, tita. Hindi ko po nakikita ang sarili ko na may pamilya kung wala si Dimitri. Hindi ko po kayang iwan siya. Magigising po siya, tita. Kahit ilang taon pa ang ibuhos ko, aalagaan ko pa rin ang anak ninyo. True to her words, pinanindigan ni Rachel ang kaniyang sinabi. Ilang buwan pa ang lumipas at 3 beses nang nag-birthday si Dimitri ay nakahiga pa rin sa stretcher. Hello, anak? Bukas ng flight ko. Wika ng ama ni Rachel. Okay po, papa. Hintayin ka po namin ni Dimitri. Mabilis na sagot ng dalaga. Nak, bukas na ang... Pa, wag please. Bigla na lang kumawala ang hikbi sa labi ni Rachel kaya napilitan siyang patayin ng tawag. Bukas ang ika-32nd birthday ni Dimitri.
Ito na rin ang araw kung kailan na pagdesisyonan ng magulang ng binata na alisin na ang mga makinang bumubuhay dito. Pero ito rin ang araw na pumirma si Rachel ng prenup para sa kasal nila ng walang malay na si Dimitri. Now, you are in front of God. You may say your vows. Wika ng pari kay Rachel. Sa loob ng silid na inookupahan ni Dimitri, nakaupo si Senador Mondragon at magulang ng binata. Sumasaksi sa kasal na ipinilit ni Rachel. Ito ang tanging hiling ng dalaga bago alisin ang tubo sa katawan ni Dimitri. Pangako kong mamahalin ka pa rin kahit na umabot ka pa sa kabilang buhay. If I only can turn back the time, babaguhin ko ang lahat ng desisyong nagawa ko. Magtitiwala na ako sa pagmamahal na ipinangako mo 8 years ago. Alam kong mahal mo ko, kaya mamahalin kita hanggang sa makita kita. Napayo ko si Rachel at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng binata. Maging ang kaniyang ama at magulang ni Dimitri ay napapaluha na rin. Lalong napahagulgol ng iyak ang dalaga. Sorry kung di ko na matutuloy yung pangako ko sa'yo. Sorry kasi pinapalaya na kita. Mahal na mahal kita, Dimitri. Mahal din kita. Mabilis na napalingon si Rachel sa may-ari ng pamilyar na tinig. Dimitri, hinawakan ni Rachel ang mukha nitong nahihirapan. Agad na tumawag ang ama ng binata ng nurse upang ipaalis ang tubo. Napahagulgol lang si Rachel sa tabi ng binatang mahigpit na nakakapit sa kanya. Maging ang pari na nakita ang himala ay paulit-ulit nagdasal ng pasasalamat. Make us husband and wife, Father. Wika ni Dimitri at sinubukang bumangon. In the mighty power of Almighty, I promise the second life of Dimitri Ruiz Montero and the brave woman, Graciela Esther Constantino Mondragon, as husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Dahil sa hindi makabangon si Dimitri, ay inalalayan ito ng ama ni Rachel at ang dalaga na ang mismong humalik sa kaniyang asawa. I love you. 30,000 folds. Wika ng binata at niyakap ng mahigpit ang kaniyang asawa. Unti-unting nabawi ni Dimitri ang kaniyang lakas. Ilang buwan din siyang inalagaan ni Rachel hanggang sa kaya na nitong tumayo ng walang saklay. Ngayon ay natapos ang plano ng binata na ikasal muli sila ni Rachel sa pangarap nitong simbahan kung saan imbitado ang malalapit sa kanilang puso. Maraming salamat sa hindi pag-iwan sa anak ko, Rachel. Utang na loob ko ang buhay niya sa'yo. Nakangiting wika ni Mrs. Montero. Wala po yun. Kumpara sa pasakit na na-injured ni Dimitri para sa akin pero may request po sana ako. Tugon naman ni Rachel. Anything, Iha. Ask me everything. Pwede ko na po ba kayong tawaging mami? Of course, anak. Oh my goodness. Oo naman. Payag na payag ako. Basta ba, ang regalo mo sa akin ay apo. Natawa naman ang dalaga sa kanyang narinig. Niyakap ni Rial si Rachel at tinuring nitong parang tunay na anak. Naging maayos ang lahat sa loob ng maikling panahon. And now, it is their renewing of vows. Ang pangakong magtitiwala at magbibigay ng komunikasyon sa isa't isa. Hindi mo ko pinabayaan ng mga panahong akala ko iniwan mo lang ako sa ere. Kaya ngayon pinapangako ko sa iyong hindi rin kita papabayaan hanggang sa dumating ang araw na makita natin ang isa't isa sa kabilang buhay. You are my direction, my hope and my shield. I love you, my Captain Dimitri. Nakangiting wika ni Rachel. Nagpunas naman ng takas ng luha ang binata kaya tinawanan nito ng mga bisita. You are my cure. If I don't have you, I am nothing. Ikaw ang lakas ko at saligan. Ngayon sigurado na akong pinagtagpo tayo ng may kapal para maging iisa. Salamat dahil hinayaan mo akong maging parte ng buhay mo. Gagawin kong lahat, mapasaya ka lang. Mahal na mahal kita, Graciela. Esther Constantino Mondragon. Pagkasabi nito ay hinalikan na ng binata ang kaniyang asawa. Nailing na lang ang pare habang masigabong palakpakan naman ang ginawa ng mga tao.
Binayayaan sina Rachel at Dimitri ng pangarap nilang basketball team at nag-iisang prinsesa. Mas tumibay ang kanilang pagsasamahan na sinubok na ng panahon. Tunay ngang sa pag-ibig ay kailangan ng kumpletong rekados. Masasatisfy ka lamang kung hindi isang salig kundi dalawang suklob na taong tapat na nagmamahal ng tunay.